Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Filipino must know. Marcos orders full assistance investigation into the death of anti-DDS blogger Mima Alicia. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the government to provide full assistance following the death of blogger Mima Alicia, who was known for her criticism of former President Rodrigo Duterte. Hindi lang kay PRRD, lalo na kay VP Sara. Grabe yung kanyang pambabastos sa ating Vice Presidente. The President also directed authorities to conduct a thorough investigation to determine the circumstances surrounding her death and identify those responsible. According to initial statements, the administration is committed to ensuring that the investigation is carried out fairly and without interference. Officials said all available evidence will be examined as authorities work to establish the facts of the case. The incident has drawn public attention, which calls for various sectors for accountability and a transparent investigation. Okay. So, dalawang anggulo dito ngayon. Sa nababasa ko lang mga post meron ng mga post ng mga loyalist campaigns na ang mga death squad daw ng mga Duterte pinakilos na para patahimikin ang mga vlogger na bumabatiko sa mga Duterte. Yan ang isang anggulo. Na to me, hindi gagawin yan ng mga Duterte dahil ang mga Duterte, sport ang mga yan. Wala ngang ay iparinig ko mamaya ang isang vlog nitong Mima Alicia. Matinding akusasyon kay BP Sara. Wala man lang reaksyon si BP. Wala. Itong salitang itong pwede na siyang sampahan ng kaso eh. Pakinggan natin Inaakusahan niya si BP Sara na masamang babae. Grabe, ang kanyang Ako, hindi ako nanonood. Alam ko lang na anti-Duterte ito, kaya lang hindi ko pinapanood. Hindi ako nagko-comment kasi parang sinasadya daw nila yan. Galitin nila, sirain ng todo ang mga Duterte kasi daw may nagbabayad sa kanila. At the same time, kung galitin nila o sirain ang mga Duterte, mag-engage ang mga millions of DDS sa kanila, malaki ang kita. Kaya doble ang kita. May nagbabayad sa kanila, malaki pa ang bayad nila sa YouTube o Facebook kasi ang mga nairita o nagalit na DDS nag-i-engage sa kanilang mga post sa social media. Ito, pakinggan natin ito At na lang pinarir mo. Ang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Yan. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Mayroon ka bang tinatawag na tukhang-tukhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta. Ulitin natin. Kasi nagpalaglag ka ng from the beginning. Utang ina mo talaga sa Duterte. Ano naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Mayroon ka bang tinatawag na tukhang-tukhang. Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata. Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan, oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim.
Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan niyo naman yan, oh. Kung totoo man, kung totoo. Kaya ka mayat maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Ito, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Utang ina ka talaga? Kinakahiya ka naming mga babae, nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa pokpok. Ang sabagay, sabi mo nga ikaw yung presidente ng impyerno. Talaga nga namang pinanindigan mo? Well, see you. Yun lang. Yan. Ganyan siya kung magsalita. So marami sila, mga vlogger na ganyan. Tinitirang mga Duterte. Hindi pinapansin ng mga Duterte. Tapos sila pang pagbigin ng Duterte, malayo. Kaya maganda ito, imbestigahan. Sana, the soonest, ilabas ang investigasyon. May mga kumakalat ngayon na mga text messages. Kuha sa kanyang cellphone. Nagkaunsihan daw sa pera. May 2 million daw, tapos hindi magandang pagkahati-hati. Kaya yun. Ano pa? Tapos meron siyang statement. Sinasabi niya na kung may mangyari sa akin, hanapin niyo si taong ganito. May pinangalanan Boss B, something like that. Kung may mangyari. Oh, nararamdaman niya. So that's it, mga kaibigan. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang anihin mo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Mauna na sila ang tabangan sa Sen. Salamat sa iyo! 17 ka pamilya. So mauna ni ang mga yero nga ipantabang sa mga tao. Bantay! Salamat Lord! Ubangin mo kita mo! O, arsa! Oh, Salamat sa Ginoo kada tagaan mixed. 17 ka pamilya sila karon. Ang matabangan o gero. Ug karon na anak ko diri sa balay ni Junel Linggian nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mao na ni ang natabangan o gero. Pulihan niya karon ay mga buslot na ang iyang atop. O muna ni ang gihatag nga 8 ka buok nga yero nga 8 kataas. Nga iatop karon. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin sa ilang balay. Ug karon human na sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gid ang gitabangan ani. Una, salamat kayo sa Ginoo nga natabangan tapil may katabang ani libre nga sin o nga wala na pulihan. Napulo na katuig bago pa napulian inyong atop. O dako kayong pasalamat sa nagbasiog na pud ani nga aron mi makaapil ani nga kuan nga mga libre nga sa libre nga sin. Pa rin ate.
unang-una salamat gid kay sa Ginoo nga nakaapil mi ani, ug salamat pod sa nag-sponsor ani. Oo, salamat kaayo. Salamat kaayo.